At para sa ating mga balita, Trump at Zelensky may bagong pinag-aawayan at Vladimir Putin gusto nang makipagbati kay Zelensky. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Ano nga ba ang pwedeng mangyari kapag pinagsama ang isang dating reality TV star na politiko at isang dating komedyante na naging politiko din? Ang sagot, drama. Matatandaan na noong buwan ng Pebrero ay nagkaroon ng mainit na diskusyon sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Oval Office sa White House. Isang matinding drama na nasaksihan ng buong mundo. Ngayon ay nauulit na naman ito. Sa pagkakataong ito, tungkol naman sa teritoryo ng Crimea. Nais kasi ni Trump na kilalanin ni Zelensky ang Crimea bilang teritoryo ng Russia at naniniwala siyang kung gagawin ito ni Zelensky, ito na ang magiging dahilan para matapos ang digmaan. Pero para kay Zelensky, ang Crimea ay bahagi ng Ukraine at hindi ito pwedeng isama sa kahit anong negosasyon. Bumuelta si Trump at sinabing mas madali daw kausap ang Russia at wala nang baraha na maipapanalo pa si Zelensky. Ayon sa ilan, ang pagbabalik ni Donald Trump sa Oval Office ay naging isang matinding roller coaster ride. At isa sa mga leader na tila hindi pa handang sumakay dito ay si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Noong February 28, bumisita si Zelensky sa White House. Ang dapat sana ay isang pagpupulong para palakasin ang ugnayan ng US at Ukraine ay nauwi sa sigawan. Inakusahan ni Trump si Zelensky na sinasadyang tanggihan ang kasunduang pangkapayapaan at gustong ipagpatuloy pa ang digmaan. Sinubukan ni Zelensky na ipaliwanag ang kanyang panig, pero pinutol ni Trump at ni Vice President Vance ang kanyang pananalita. Makalipas lamang ang ilang buwan, bumalik na naman sa normal ang relasyon ng dalawang bansa. Sa katunayan, mas lalong pinaigting ni Trump ang mga usapan sa pagitan ng Ukraine at ng Amerika. Pero ngayon, muli na namang nagkakaroon ng twist sa relasyong ito. Kagabi, muli na namang binanata ni Donald Trump si Zelensky ng hindi magagandang mga panalita. Sa isang post sa kanyang social media account, sinabi ni Donald Trump na dapat daw tanggapin na ni Zelensky na ang Crimea ay teritoryo ng Russia. Ito lang ang paraan para matapos agad ang digmaan. Dagdag pa ni Trump, wala na daw alas na natitira si Zelensky. Bukod dito, sinabi pa ni Trump na mas madali raw kausap ang Russia kaysa kay Zelensky. Ipinapakita ni Trump ang kanyang matigas na posisyon laban kay Zelensky. Ayon sa kanya, may pagkakataon na si Zelensky na ayusin ang lahat at tapusin ang digmaan, at kabilang dyan ay tanggapin na bahagi ng Russia ang teritoryo ng Crimea. Pero bumuelta dito si Zelensky. Ayon sa kanya, sa ilalim ng saligang batas, hindi kinikilala ng Ukraine ang pananakop ng Russia sa Crimea. Wala kaming dapat pag-usapan tungkol dito. Labag ito sa aming konstitusyon. Ito ay aming teritoryo ng sambayan ng Ukrainian. mabilis namang sumagot ang administrasyon ni Trump. Naiinis na ang presidente, paubos na ang kanyang pasensya. Gusto niyang gawin ang tama para sa buong mundo. Gusto niyang makakita ng kapayapaan. Gusto niyang matapos na ang patayan. Pero kailangan na handang makipagkasundo ang dalawang panig. At sa kasamaang palad, tila si Pangulong Zelensky ay kumikilos sa maling direksyon. Bagaman tila personal na ang banggaan sa pagitan ni Zelensky at Trump, ang epekto ng hidwaang ito ay ramdam sa maraming bansa. Naniniwala naman ang mga analyst na hindi lang ito tungkol sa Crimea. Ang bangayan ng dalawang pangulo ay isang usapin ng kapangyarihan, pride at mga prioridad. Gusto kasi ni Trump ng mabilis na tagumpay, isang bagay na ipinangako niya sa mga Amerikano noong panahon ng kampanya. Pero para mangyari ito, kailangan ang ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pero si Zelensky ay nakikipaglaban din para sa kanyang buhay at sa kanyang bayan. Gusto niyang maalala siya bilang bayani ng Ukraine, isang leader na ginawa ang lahat para sa kanyang bayan. Pero kapansin-pansin din na may ibang nakikinabang sa higwaang ito, at yan ay ang bansang Russia.
Nakangiti si Pangulong Vladimir Putin habang pinapanood ang bangayan ng dalawang lider. Habang pinagmamasdan ang dibisyon sa pagitan ng dalawa, nagbabalak naman siya sa kanyang utak kung paanong muling aatake sa Ukraine. Matapos ang pinakahuling pag-atake ng Russia sa Ukraine, pinuna ni Trump ang ginawa ni Putin at sinabi pa sa kanyang social media account ang mga katagang, "Hindi na ako natutuwa sa Russia. Vladimir, tigilan mo na." Sa madaling salita, matapos niyang sabihin na madaling kausap si Putin kaysa kay Zelensky, ngayon naman ay binabatikos niya sa isang pambihirang pagkakataon ang Pangulo ng Russia. Dahil dito, naniniwala ang mga analyst na hindi lang ang digmaan sa Ukraine ang tila hindi pa matatapos. Mukhang pati ang drama sa pagitan ni Trump, Zelensky at Putin ay malayo pa rin sa katapusan. Kaugnay pa rin ang balitang ito, lumalakas ang mga bulong-bulungan na malapit na daw mag-usap ng personal sina Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. 3 taon na ang lumipas at sa wakas ay tila papunta na daw tayo sa isang posibleng turning point. Inaabot na kasi ni Vladimir Putin ang kanyang kamay kay Zelensky para sa kapayapaan. Sinabi ng Pangulo ng Russia na bukas siya sa direktang pakikipag-usap sa Ukraine. Ayon sa ulat, ito ang kauna-unahang beses na sinabi ito ni Putin, kaya't itinuturing na napakahalaga nito sa pag-uusap ng digmaan. Mula pa noong 2022, hindi na muling nagkaharap pa ang Russia at Ukraine sa iisang silid. Nang magsimula ang digmaan, isinantabi na ang diplomasya. Lumobo ang bilang ng mga nasawi at maraming lungsod ang nawasak. Ngayon, kontrolado na ng mga tropang Ruso ang malaking bahagi ng Ukraine. Sinuong ng Russia ang lahat, mula sa mga sanctions na ipinataw sa kanila ng mga Western countries hanggang sa pinakamatitinding pambabatikos ng international community. Pero sa kabila nito ay tila nananatiling matatag pa rin ang ekonomiya ng Russia kung ikukumpara sa ilang mga kaalyadong bansa ng Ukraine. Sa kabilang banda ay patuloy namang nahihirapan ang Ukraine. Wala na itong sapat na sundalo o pondo para ipagpatuloy ang laban. At ang mas masaklap pa, unti-unti na rin itong nawawala ang suporta ng mga pangunahing kaalyado, lalo na ang Estados Unidos. Dahil dito, ang alok ni Putin ay itinuturing ngayon na isang lifeline o huling pag-asa para sa Ukraine. Ayon kay Putin, nais niya ng isang constructive dialogue kung saan walang kondisyon, walang ultimatum, usapan lamang. Gaya ng palagi naming sinasabi, positibo ang pananaw namin sa anumang hakbang para sa kapayapaan. Umaasa kami na ang mga kinatawan ng rehimen sa Kiev ay magkakaroon din ng ganitong pananaw. Ngayon, nakikita namin na gusto ng Ukraine na angkinin ang inisyatiba at magsalita ng tungkol sa pagpapalawig ng ceasefire at ng mga layunin nito. Pero kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Maingat na suriin ang lahat, at tingnan ang magiging resulta. Itinuturing ngayon na isang malaking development ang mga sinabing ito ni Putin. Isa daw itong malinaw na pagkilos mula sa militarisasyon patungo sa diplomasya. Pero tanong ng marami, bakit ngayon lang? Makalipas ang 3 taong digmaan, ano ngayon ang nagtulak kay Putin para mag-alok ng dialogo sa Ukraine? Isa sa mga itinuturong dahilan ay ang secured na tagumpay ng Russia sa gera. Nagtatagumpay na ang Russia na i-consolidate ang kanilang posisyon at halos nasa 20% ng Ukraine ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Wala na ring sapat na puwersa ang Ukraine para bawiin pa ang nawala nilang teritoryo. Sa madaling sabi, nasa positibong sitwasyon ngayon ang Russia. Ito ang unang dahilan kung bakit nag-o-offer na ng negosasyon ang Russia. Pangalawang dahilan kung bakit binubuksan na ni Putin ang kanyang kamay para kay Zelensky ay dahil sa pagbabagong nagaganap sa mga Western countries, partikular sa Amerika. Pinutol na kasi ni Trump ang military aid para sa Ukraine at pinipuwersa niya ang Ukraine na makipag-usap na sa Russia dahil kung hindi, aalisin na nito ang buong suporta ng Amerika sa kanilang bansa. Pangatlong rason, pagod na rin ang ekonomiya ng Europa. Patuloy silang nagpapadala ng mga bilyong-bilyong halagang tulong sa Ukraine pero tila kulang pa rin ang nakukuha nilang resulta. Kaya't focus na ngayon ang Europa sa kanilang sariling depensa. Ito ang mga bagay na nakikita ngayon ng Russia dahilan kung bakit nag-aalok na sila ng pambihirang pagkakataon para makipag-usap sa Ukraine. Bukod dito,
Alam din kasi ng Moscow na may limitasyon din ang mga bagay na pwede nilang makuha. At ngayon na tila nakuha na ng Russia ang kanilang bentahe, panahon naman para sa pakikipagnegosasyon. Pero sa halip na tumugon ng positibo, paratang at pagdududa naman ang isinagot ni Zelensky dito. Ayon kay Zelensky, hindi daw posibleng pagsabayin ang dialogo at labanan. Nais muna niya na magkaroon ng tigil putukan bago pumasok sa anumang negosasyon. Sa mga pagpupulong na ginanap sa Paris at sa mga nakatakdang pag-uusap sa London ngayong linggo, pangunahing layunin ng mga kinatawan ng Ukraine ang pagtataguyod ng isang walang kondisyong tigil putukan. Ito ang dapat na maging unang hakbang. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa katahimikan, at sa oras lamang na maramdaman ng mga tao ang ganap na katahimikan at magkaroon ng tiwala sa buong proseso ng negosasyon, saka pa lamang maaaring maresolba ang mga pangunahing usapin. Naniniwala ang mga analyst na may parehong pananagutan ang Russia at Ukraine. Ayaw ng parehong panig na umupo sa isang negotiating table. Sa katunayan, isang kautusan pa nga ang inilabas ni Zelensky kung saan ipinagbawal niya ang anumang uri ng pakikipagnegosasyon sa Russia. Pero ngayon ay nagpapahiwatig na kasi si Putin na gusto niyang makipag-usap matapos ang 3 taon digmaan na nagpatunay sa kapangyarihan ng mga armas. Panahon na raw para patunayan naman ang kapangyarihan ng diplomasya. Sa minimithing negosasyon, may 3 pangunahing kahilingan lang ang Russia. Ayon sa kanila, non-negotiable ang mga kahilingang ito. Una, tigil putukan sa frontline. Pangalawa, pagkilala sa Crimea bilang bahagi ng teritoryo ng Russia. At pangatlo, pagbawalan ang Ukraine na maging kabahagi ng NATO. Sa loob ng 3 taon, binaliwala ang mga kondisyong ito. Pero ngayong nakaupo na si Trump sa White House, nagbabago na ang ihip ng hangin. Matatandaan na ipinangako ni Trump ang isang ceasefire sa unang araw pa lang ng kanyang termino. Pero 3 buwan na ang lumipas, wala pa rin kasunduan, kaya't nagmamadali na siya ngayon. May mga ulat na kinukonsidera na ng Washington ang kahilingan ng Moscow, kabilang na ang pagkilala sa Crimea bilang teritoryo ng Russia. Pero para sa Ukraine, nais nila na mabawi ang lahat ng teritoryong sinakop ng Russia, kabilang ang Crimea. Humihingi rin si Zelensky ng security guarantee mula sa Amerika at nais pa rin niyang maging bahagi ng NATO. Sa kasalukuyang estado ng mga bagay, tila imposibleng makamit ang mga kahilingan ng dalawang panig. Tinanggihan na ng Amerika ang NATO bid ng Ukraine, at hinggil naman sa security, may kapalit na hiningi si Trump, ang mga rare earth minerals ng Ukraine. Ngayong nagpapakita na ng intensyon ang Russia na makipagkasundo, nagnanais ang Ukraine na kumonsulta muna sa kanilang mga kaalyado bago sumagot dito. Magkakaroon ng pagpupulong ngayong linggo sa London. Tanong ng marami, makikipag-usap na ba ang Ukraine? Kung tutuusin ay wala naman silang choice kundi gawin ito. Sa madaling salita, wala sa posisyon ng Ukraine para magdikta ng kanyang mga kondisyon. Bandang huli, iisipin pa rin ng tao kung sino ang unang nagbukas ng kanyang pinto. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.